Ang naging role ng Disciples Christian Church sa buhay pananampalataya ko is the fact na wala akong buhay pananampalataya kung walang Disciples Christian Church. Ang dami kong pwedeng i-trace back na mga natutunan ko yung ako ay nasa Pigibara bilang kabataan. Sobra akong thankful sa Panginoon dahil ako ay pinanganak na membro ng Disciples Christian Church, Pigibara. Napakahalaga sa akin ng katotohanan na ako ay mayroong isang iglesyang kinahaniban na patuloy na nag-aalaga, gumagabay sa aking buhay pananampalataya. Dasig is somewhat as expressed by Jeremiah sa Lamentation, yung malalim na panaghoy ng mga Israelites dahil sa unconditional love ng ating Panginoon na gustong ipakita ng Disciples Christian Church for the last 100 years at maipanaghoy natin sa ating komunidad kung gaano ka-faithful ang Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin dito sa Disciples Christian Church. And that will be a part of our history comes these 100 years. Ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa Disciples Christian Church ay nagsimula noong 1923 nang umusbong ang Bagong Jerusalem, isang outreach sa Santa Cruz, Manila na pinasimulan ng isang grupo ng mga misyonaryo sa pangunguna ni na Mr. at Mrs. Calixto de Leon. Pinangunahan ng mga kababaihan at kalalakihan ang pag-aaral sa Biblia hanggang sa ito'y lumago at nagkaroon ng lingguhang pananambahan sa bahay ng isang kasapi. Di naglaon, ito'y tuluyan ng naging isang kongregasyon sa ilalim ng pangalang Iglesia ni Cristo, ang daan at katotohanan. Ang gawaing pang-ebanghelismo ay pinangunahan ng bagong tatag na iglesia at ito ay idinaos sa Barrio San Jose, La Loma, kilala sa tawag na Kapangpangan at Gatasan. Noong 1926, patuloy ang pagbabahagi ng magandang balita sa pangunguna ni na Reverend Leslie Wolf at Pastor Daniel Flores, na ama ni Pastor Filimon Flores. Nagkaroon din dito ng pinagsamang gawaing panlabas o joint outreach ng Iglesia Kristiyana, Iglesia ni Cristo Tagapagpalaganap at Iglesia ni Cristo, ang daan at katotohanan. Pinagamit ni na Norberto at Teresa Tuazon ang ibaba ng kanilang tahanan, isang tipikal na bahay na gawa sa kahoy at bintanang kapis sa Manggahan Street na paglipas ng panahon ay tinawag na Pedro Guevara Street. Ang ating Iglesia Disipulo ay mula sa iba't ibang kapuluan ng ating bansa. Ang ating kinanibang disipulo ay isa sa pinakahuling sumapi sa United Church of Christ in the Philippines. Doon sa naganap na asembleya ng mga disipulo sa may Ellenwood, doon nagpahayag ng intensyon na makasama ang mga disipulo sa ilalim ng pangangasiwa at pamumuno ng United Church of Christ in the Philippines. Taong 1948 ang naganap na asembleya. Sa panahon ding iyon, kalawang digmaan at pananap ng Hapon, ang ating Reverend Nicasio Soriano ay kinilala rin bilang isang ordained pastor sa isang asembleya na ginanap sa pamumuno ng United Church of Christ in the Philippines. Taong 1945, pinangunahan ni Pastor Norberto Tuazon ang ating iglesia sa panahon ng giyera hanggang sa pagpanaw nito noong ika-25 ng Mayo, 1960. Ang mga naging katuwang niya sa pagpapalago sa iglesia ay sina Alfonso Garduque, Melesio Soriano, Felix Casilan, Marcelo de la Rosa, at ang binangsagang si Timoteo sa pangalan ni Pastor Nicasio Pangilinan Soriano. Ang ating pong pastor ay merong 10 naging anak, katuwang ni Nanay Diling, na aming lola. Ang ating pong pastor ay isa siya sa tinuturing na alagad o Timoteo ni Pastor Tuazon. Talagang hahangaan mo sa kanyang sipag, tiyaga, disiplina, pananampalataya, at mahabang pasensya.
Kung ang ating iglesia ay may halin tulad sa isang puno at ang kaiglesiyahan ay bahagi ng isang malawak na paraiso ng Diyos, ang puno po na iglesia ng ating iglesia sa panahon ni Pastor Soriano ay naging mabunga. Hindi nagtagal ay naging opisyal na administrative pastor si Pastor Casio at ang kanyang ministeryo sa ating iglesia ay sinuportahan ni na Amando Nadonga, Mauricio Gatmaytan, Manuel B. Virtuoso, Maximo Sonon, Carolina Montesino, Esther P. Soriano, Adelaida E. Soriano, Josue Jimenez at Pastor Juan Galvez. Sa unti-unting pagsibol ng batang iglesia, nangarap din itong magkaroon ng kanyang sariling lupa upang makapagpatayo ng simbahan na kanyang pamamalagian. Bagamat walang naging kakulangan sa dedikasyon para maitayo ang gusali ng ating iglesia, kinailangan pa rin ng pinansyal na pondo para ito ay maisakatuparan. Tumugon ang United Church of Christ in the Philippines, UCCP, at ang United Christian Missionary Society. Sa pangunguna ni Mauricio Gatmaytan, sinimulan ang groundbreaking ng simbahan kasama si Engineer Ricardo Gatmaytan na namahala sa konstruksyon. Marami ring mga kalalakihan at kababaihan ang tumulong sa pagpapatayo ng gusali nang walang anumang kabayaran. Kabilang sa mga tumugon sa pampinansyal na pangangailangan sa konstruksyon ay ang mga kapatid na Ben Nadonga at David Montesino. Noong ika-30 ng Abril 1967, nasaksihan ang opisyal na inaugurasyon ng bagong tayong simbahan sa pangalang Iglesia ni Cristo, Disipulo. Ang pagkakatayo ng opisyal na istruktura ng ating iglesia ang naging simula ng mas marami, mas malaki at mas aktibong gawaing ebanghelismo. Enero ng 1968, nagtaguyod ang simbahan ng Holistic Ministry. Sinimulan ang The Disciples Charity Clinic and Family Planning Center sa pangunguna ni Dr. Julieta Jose Alfonso. Ipinagpatuloy ni Dr. Macario C. Galvez noong 1995 at sinundan ni Dr. Annalisa Vidal noong 1996, kasama ang suporta ng UCM, CWA, CYF at mga kaibigang nurse at doktor. At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy ang regular at libre na medical at dental mission na hatid ng simbahan para sa komunidad. Simula 1973, aktibo na ang ating iglesia sa church planting activities na tulong-tulong na itinataguyod ng mga kababaihan at kalalakihan ng ating iglesia. Opisyal na binuo ang pinakaunang outreach ministry team na siyang nanguna sa pagsisimula ng outreach sa Marcelo 2, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan at Pagbag, Franco Street, Quirino Highway, Quezon City. Binubuo ito ni na Pastor Jerry Galvez, Florentino Gabat, Elder Frank Hundangan, Jose Gatus, Amando Nadonga, Maximo Sonon, kasama sina Leticia at Rodolfo Gatmaytan, Natalia Facto, Rosario Nadonga Andor, Conchita at Felix Vicente, at ang mga kabataan na sina Eddie Cacha, Salome Soriano Manalo, Miriam Cacha Tivar, at iba pa. Sa biyaya at gabay ng Diyos, ang Disciples Christian Church ay nagsilang ng 2 daughter churches at isang outreach ministry. UCCP Marcela, 1974. UCCP Bagbag, 1975. Bagong Silang Camarine Outreach, 2002. Sa pagpapala ng Diyos, nagbunga ang pagsisikap na ito sa pamamagitan ng pinagsama-samang lakas ng mga piling lalaki at babae na kanyang itinakda para sa gawaing ito. Hindi rin maikakaila ang paggabay at pag-alalay ng Diyos sa ating iglesia sa pamamagitan ng mga masisipag na manggagawang kanyang inilagak na makasama natin sa ating paglalakbay. Ang Reformation Project ay isang proyekto na idinulog sa Diyos sa loob ng 10 taon na mas maisaayos ang istruktura ng ating simbahan.
Sa pangunguna ni Joshua Gatmaitan at ang lupon ng mga katiwala, gaya ng ating simulain, ilang dekada na ang nakalipas, naging posible ang pagpapatayo ng isang mas magandang simbahan dahil sa dasig ng ating kapatiran na pinagbuklod ng pag-ibig ni Kristo.